Naka-live na si Attorney Claire, mga kakapsan. Kaka-live lang niya. 1 minute ago. Pakinggan naman, papakinggan. Na, musta ka? IDP Car, Boy Gutierrez, Ruby Pulido, okay, si user, yan, si user, ha? Yan, si user. Okay, si Colt 45, Ivy Rage and Ivory, Pink MA, Alival, okay? Si user, okay? Si Pink MA, si mga clear Henry James. Marami tayong pag-uusapan ngayon. At balikan natin ang mga nakaraan na mukhang kinakatakutan. Senator Alan, do not padlock. Okay, nakita nyo ba to? Ano tayo ha, mga clear, start na tayo. Okay? Go, Attorney. Ako po yung nahuli. I'm sorry. Ha? Dami kasing topic. Okay, mga clear, pakikita ko to sa inyo ha. Ha? Okay. Pakita natin to. O, yung sa mga nalit ng konti, team replay kayo, ibalik nyo na lang ng konti. Like and subscribe, mga kapsat, ha? So, tignan natin, ha? Tignan natin. Kasi, hindi niya matanggap. Hindi pa rin matanggap ni Senator Alan Cayetano kung ano yung naganap kanina. Mama. Well, ito lang naman, ha? Hindi natin alam, ba't nga ba hindi siya pumapasok? Ayaw ba niya na magkaroon ng sesyon? Dahil baka magkaroon ng ganitong klaseng sitwasyon? O ayaw niya ng debate? Parang sa tingin ng iba, mga ka-clear, gusto niyang hawakan yung pagiging Senate President. Kapit Nang ko. hindi siya nagtatrabaho dyan. Nang hindi siya pumapasok. So pag hindi siya pumasok, hindi magkaka-quorum, yun na. Hindi magkaka-quorum, hindi siya mapapalitan. Agree, Attorney. As Attorney. Senate President. Agree. Diba? So yun. Alam ba, bakit dalawa to? Wait lang ha. Okay, bakit dalawa to? Okay. Ayan ha. Diba? Parang ganun eh. Hindi siya papasok. I-encourage niya yung ibang mga kasamahan niya na wag pumasok, wag pumunta sa session. Na ang papalabasin ay we're fighting for the Senate independence. Na hindi naman sila pa nakikialaman. Sila yung gumagawa na sarili nilang multo. Tama. Guni-guni. 'Di ba? Sarili nilang guni-guni, parang kinakatakutan nila. Okay, mga ka-clear? So ito yun na sinabi niya. Okay, dito tayo. The office of Live na naman siya. Memo. Sa paningin niya, siya pa rin ang Senate President. Sa paningin Kaya niya. naguutos siya. Tignan natin, mga ka-clear. Tignan natin. Meron pa ako dito mamaya sa pangatlo nating topic. To the Secretariat and to the Office of the Sergeant at Arms to keep. Pero, sino ba yung inutusan mo? Di ba may bago ng Secretariat, saka meron ng bagong Sergeant at Arms? Sino susundin nila? Ikaw? O susundin nila yung acting Senate President? Di ba? So, ito lang sa akin, mga ka-clear. Ito lang sa akin. Kung totoong bayan ang pinag-uusapan natin dito at bayan ang pinaglilingkuran nyo, bakit ayaw ni Senator Alan Cayetano na makipag-usap ng maayos? Diba? Kasi hindi siya pumupunta sa dalawang araw, hindi siya pumunta sa session. At mga ka-clear, meron kasi sa Rules of Senate, Rules of the Senate. Rule 41, paragraph A. Na sinasabi doon na pwede the President, ito binanggit ko na kanina sa video natin kanina, mga ka-clear. The President may, after consultation with the majority leader and minority representative or leader, after consultation, may postpone sessions. Pwede sila mag-postpone. Okay? Mga clear? Okay, tika lang basahin natin ulit. Okay. Ito. Ayan Section 41, Rules of the Senate. The President, referring to Senate President, after consultation with the majority leader and the minority leader, respectively, may postpone the holding
of the session on a day-to-day adjournment. Diba? Rule 41 yan. Pero ang ginawa niya mga ka-clear, ngayon, he's talking about rules, he's talking about the Constitution, pero nung siya ay nagsagawa ng pagbo-boycott 2 days, together with his allies, sumunod ba siya dun sa rules of the Senate? Walang kaabog-abog, hinatid si Senator Jingo Estrada sa opisina ng CIDG, kasama ang DILG, si Secretary John V. Mulya. Di na bumalik. Bakit? Sign of protest? Quiet protest? Mga clear? Imagine mo, ilang bagay-bagay ang napending sa kanyang opisina. Rather, sa Senado. Diba? Nanggagalaitin nga si Senator Mick Zubiri eh. Diba? Yung tungkol sa anti-hospital detention bill. Alam mo naman yan, pagka hindi nakakabayad, diba, dinedetain. Hindi pinapaalis ng ospital yung pasyente kahit magaling na. Kasi hindi bayad. Yun. Kaya ano sabi ni Senator Miggs? Ang sisihin nyo si Senator Alan Cayetano. Diba? Sisihin nyo si Senator Alan Cayetano. Dahil sa mga napepending na mga resolution, yung mga bills na dapat aproban, yung confirmation of the military officials, yung naturalization. Yan. Ang daming napending. Ang sabi ng Pangulo kanina umaga, get back to work. Ang Pangulo, ang ehekutibo, nagtatrabaho. Ang judiciary, nagtatrabaho. Tanging kayo lang ang hindi. Tanging ang Senate lang ang hindi. At yung iba na gusto magtrabaho, nadadamay. Nadadamay sa kagustuhan ni Senator Alan Cayetano na walang sesyon. Dahil merong quiet protest. Sa maloob dahil pinasok, inaresto si Senator Jinggoy Estrada. So ito ngayon mga ka-clear. Ayan okay. The Senate open tomorrow. Yan. I'm issuing a memo to the Secretariat and to the Office of the Sergeant at Arms to keep the Senate open tomorrow. We will have the Blue Ribbon Committee. Mga clear tandaan natin, iba na ang chairman ng Blue Ribbon Committee, si Senator Erwin Tulfo. Okay? As Senate President, nasa authority ko po ang premises. As Senate President. As Senate President pa rin. Ng Senado. Do not padlock the Senate. Do not have an excuse na may rally. Parati naman may rally sa Senate. Do not tempt the Filipino people to come out in thousands, hundred thousands, and millions. We are not provoked. Mga clear, nakita nyo? Huwag nyo isasara yan. Baka dumagsa ang tao dito. Tapos sabi niya, he is not provoking. When in fact, nasa kamay mo lang naman. Mga ka-clear, ito yan eh. Nasa kamay niya ang ikakatahimik. Diba? Ang pagtatrabaho ng smooth sa Senado, nasa kamay niya. Pero ayaw niya kasing bitawan yung posisyon. Kasi naniniwala pa rin siya na siya yung Senate President. Diba? Siya pa rin yung naniniwala. So, dahil siya pa yung Senate President, wag niyo akong pigilan. Ganun dating, wag niyong pigilan. Kakakaroon ng Blue Ribbon Committee hearing dyan. Diba? So, kapag ginawa niyo ito at nilabag niyo, dadagsa ang tao dito. Don't tell us hindi ka nagtatawag. Provoking, hindi siya nagpo-provoke niya na, pero nagbibigay siya ng idea. Nagbibigay siya ng idea. Itong klaseng ito, mga ka-clear, hindi ito ang katahimikan. Hindi ito pang cooperation. Diba? Pang watak-watak ito. Unang-una, 2 araw kang hindi pumasok. Gusto mo pa ikaw pa rin Senate President? Diba mga kakli, yun lang naman eh. Di mo naman ginampanan yung trabaho mo.
2 araw, pinending mo. Hinawakan mo, kumbaga, hinostage mo yung Senado. Na-hostage yung Senado dahil walang quorum, dahil hinawakan mo yung ibang mga senador na kumampi sa'yo, naniwala sa'yo, dahil meron kayong pare-parehong adhikain. At dinala mo sa inyo yung paglubog ng integridad ng Senado. Diba? So, hindi ba ito makasarili? Tanong yun, ha? May nagsabi na sa kanya, mga clear. Makasarili. Teka lang, ha? Okay, ha? Tignan natin ito. Pakita ko lang ito, mga. Saan na ba yun? To. Pakita ko lang ito sa inyo. Bago tayo bumalik dyan. Oops. Okay, wait lang. Yan, tignan mo mga kuya. Ayan, ito ang sabi ni Senator Erwin Tulfo. Sa sobrang kapal ng mukha, Senator Erwin Tulfo lashed out at Senate President Alan Peter Cayetano over his continued absence. Ikaw ang may kagagawa nito, Senator Alan Cayetano. Dikta mo sa mga kaalyado mo. Di ba hinihikayat mo pa nga yung iba na mag-boycott dahil sinigawan ka? Dahil nasigawan ka ni Secretary John Vic? Ganun ba yun? Nag-alboruto na dahil sinasabi walang independence? Pinatupad lang naman yung warrant of arrest? Nagtampo ka na kaagad? Alam mo mga clear, nung bata ako, ang tawag yan pag nagtatampo, tampong pururut. Diba? Nagtampong pururut. Yeah. Okay, well anyway, parang nagtampo siya. Di ba kahit naman si Senator Marcoleta, yun ang sabi. Minority, di naman lang niya pinagtanggol ang Senate President sa pagsigaw. Sinigawan ni Secretary John Vic. Di ba? Yon. So, over his continued absence from Senate sessions, blaming the lack of quorum or for Chamber's inability to conduct business for 2 straight days. So ito yung mini-maintain ni Senator Alan Cayetano. Dapat walang quorum para wala makapagtrabaho. So hinawakan niya. Kumbaga sa tao, hinawakan niya sa leeg. Para hindi makakilos. Di ba pag sinabi nating hawak sa leeg, ibig sabihin, under the command eh. Hawak sa leeg. Ang Senado. Di ba? Binabargain niya, wala kayong quorum, di kayo makakapagtrabaho. Pakikita namin sa inyo. Ganun na. Sabi dito, sorry po, pardon my French po. Pero sinasabi ko, sa sobrang kapal ng mukha na sa sobrang kapal na ng mukha niya, ayaw na niyang mag-attend. 2 days na. Ang nagsasuffer po, yung taong bayan. That is the problem here. Cayetano, parang awa mo na, pumasok ka na bukas. Kailan yan? Kahapon. Pero 3 o'clock na, wala pa rin. 10 ng inyong mga kasamahan para magkaroon po tayo ng quorum. Nagmamakaawa, mga kakliro. Pero pumunta ba? Hindi. Nag-Facebook. Nag-live. Hindi doon ang trabaho. Ang trabaho sa plenary. Diba? Di niya siguro inasahan na si Senator Chis Escudero ay mauuntog or matatauhan. Tama. Natauhan din kamukha ni Senator Subiri. Kasi parang ang tagal din naman ni Senator Chis Escudero, parang di naman yata ito nangyari. Yung ganito? Well, anyway, mga ka-clear. Sige, okay, tuloy tayo sa ayaw niyang pagpadlock. Nasaan na yan? Okay, tuloy tayo. Mamaya aralin natin yung kilos niya na yan. Padlocking. Okay, tuloy.
a political crisis here. You are provoking a crisis. Oh, Agree. Sabi nila, bakit mga ka-clear? Magkakaroon ng political crisis, constitutional crisis. Sige ito crisis. Sabi nila, trabaho yung a political crisis. We are not provoking a political crisis Political crisis daw, syempre, okay? here. You are provoking a crisis. Mga ka-clear. 3 araw na siyang absent. At 3 araw niyang gustong walang 3 araw niyang gustong walang what do you call this? Session. Mga ka-clear. Pero, ang sinasabi sa Constitution, mga ka-clear, ito ito sabi ng Pangulo Section 16 actually ng Constitution. Sinabi niya ito kanina. Neither House, during the sessions of the Congress, shall, without the consent of the other, adjourn for more than 3 days. Diba? So, kanina pang 3 days. Kaya niya ginawa para hindi na umabot sa 3 days? Kaya yung ginawang anong araw ngayon? Monday, Tuesday, Wednesday? Pero nakita niyo mga ka-clear, hindi dapat basta-basta kinakansela ang session. Maliban lang kung may force majeure. May emergency. Diba? Pero yung gera sa Middle East, hindi yung dahilan. Hindi yung dahilan, hindi kayo mag-session, hindi yung force majeure. Diba? So ngayon, imagine mo ang mga ka-clear sa totoo lang nakita niyo kung paano magpahid ito. Kung kasalanan ng iba. Sa kasalanan, gaano kagaling magpahid ng kasalanan sa iba. Yan. Bakit? Sinong nagsimula nang hindi pumasok? Na hindi mag-conduct ng session? Sino? Yung majority ba? Or rather, yung dating minority ba? Diba? Yung dating minority ba? Hindi naman sila They were there, waiting for you, nung naaresto si Senator Jinggoy. Pero hindi ka pumasok. Sino nag-start, mga ka-clear? Sabi nila, trabaho yung issue. Pinalitan lang nila yung mga chairman tapos in-adjourn din. Hindi rin naman pinatawag yung CA para sa mga general. Hindi rin naman tinuloy yung bill sa sabi lang ospital at saka yung sa mga estudyante, hindi ba? So yes, I'm appealing for calm. I'm appealing for prayers. But I'm also appealing that we put action to our faith. I will do what I can. Yeah. Okay, mamaya na yan mga clear Doon lang tayo sa pagpadlock. Doon lang muna tayo Do not padlock, mga clear. Binitin pa tayo ni attorney So, balik, punta natin. Again, shoutout sa mga bagong natin. pasok. Shoutout mga kabsat. Like and subscribe Alagay tayo tayo. ng warrants of constitutional crisis. Do not padlock Senate. Diba? So, yan. Do not padlock the Senate. Do not use the excuse that there is rally. There is always rally. Mga clear. Pero bakit nung aarestohin si Senator Bato, nag-declare siya ng lockdown? So alam niyo yon, yung ginagawa niya, yung mga inuutos niya, siya mismo natatakot sa style niya na baka gawin sa kanya. Style niya po to yung pagpadlock. Do not tempt, di ba? Do not tempt the Filipino people to come out in thousands. So, nagtatawag siya. Di ba? Pero, ito mga clear, ito, do not padlock Sino ba ang mahilig magpadlock? Siya. Siya. Di ba? Nung siya rin ay tatanggalin sa pagiging speaker, na pinadlock niya yung camera. Kanyang i-give up. Nagtawag pa siya ng ibang mga mga miyembro ng house. Para nag-divide the house pa rin siya. 'Di ba? Marami daw ng mga congressmen na siya yung gusto. Pero supposed to be may usapan na kasi term sharing Garapal Hindi talaga, siya kapit ko. tumutupad sa usapan. Naranasan na yan ni Representative Lord Alan Velasco. Naging biktima rin ito
ng ganitong klaseng pagpapadlock ni Representative Lord Alan Velasco. In 2020, mga kaklip, it was Cayetano, of course, Alan, who ordered the padlocking of the House of Representatives amid a leadership term sharing. Imagine mo, may usapang lalaki. Dapat usapang lalaki. O, wala tayo dapat, baka may gender issue tayo dito. Wala. Yun lang yung colloquial natin. Sabing usapang lalaki. Colloquial lang to, walang ano to, walang magtatampo. Mga sa gender sensitivity issue tayo. Hindi. Kasabihan na to, mga kaklir. Although alam na natin, usapang babae, malakas din, di ba? Basta dun muna tayo sa kasabihan. Usapang lalaki ito. Alan Cayetano, Lord Velasco. Nag-agree. Hindi ito usapang lalakwe. Pero syempre yung mga LGBT natin, love natin yan, malalakas din yan. Alam natin, mas marami nga si LGBTQ ang mas may dignidad. Hindi ko masasabi. Lahat naman tayo pantay-pantay. Pero again, gagamitin ko lang itong kasabihan. Hindi siya usapang lalakwe. Diba? Usapang lalaki. Ibig sabihin, dapat meron kang palabra de honor. Yan. Ganyan na. Yung mga tatanda sa atin, ganyan yung laging kasabihan. Pag lalaki ka, dapat meron kang word of honor. Diba? Paano? Parang hindi naging usap lalaki. Parang naging usapang lalakwe. Diba? Bakit? Hindi siya tumupad. Diba? Yun yung word, mga gentleman's agreement. Diba? Sige, ano ba? Gentleman ba siya? Yan, tanong. So, yan mga kaklira. Yan lakihan ko. Okay, so yan, diba? Pinadlock niya. Siya rin na nag-order, Yan din yung ginawa noong nandiyan sana yung NBI May 11, nilockdown niya. So, siya yung madalas mag-utos. Siya yung eksperto dito. The embattled Senate President issued the remark after another controversy erupted. So, yan, mga klip. Balikan ko lang to, itong pagpapadlock niya. Meron dito, Okay, dito tayo. Okay? Saka ko mamaya pupuntahan si ito. Okay? Yan, Cayetano previously entered into a term-sharing agreement with then Marinduque Representative Lord Alan Velasco during the 18th Congress, under which he served as House Leader for 15 months, while Velasco was set to serve 21 months. Diba? Usapan to Kaya nga term-sharing Alan Peter Cayetano's lockdown politics, yan ang tawag sa kanya, yung lockdown politics o padlock politics is becoming a pattern. People are treating the current situation, Senate situation, as an isolated incident. But, if you look back, this isn't new behavior from Alan Peter Cayetano. There's a pattern here. When political pressure builds and power starts slipping, the instinct is not transparency, accountability, or consensus building. It's institutional lockdown. Recall 2020, when rumors intensified that Cayetano was about to be removed as Speaker of the House after the term-sharing agreement with Lord Alan Velasco collapsed. Instead of allowing Congress to function normally and letting members to settle the leadership issue internally, sessions were suspended and the House was effectively locked down. Diba? Sabi niya, justify niya kasi daw may pandemic. But everyone understood the political context. It was about preventing a quorum and delaying an ouster attempt. Parehas ba, mga ka-clear? Parehas ba? Interaction to. Philstar. Interaction. Ayan
O, ayan ha. Kita nyo ha. Interaction. O. Pattern. Ngayon, kaya ganyan yung title natin, sarili niyang gawa, kinakatakutan niyang gawin sa kanya. Tama. Ginawa niya yan, Diba? Kamara. Ah. 'Di ba? Oh, 'di ba? Takot sa sariling multo. Ito ang mga kaklir ha. Sabi niya, ay normal lang rally diyan, wala dapat lockdown, wala dapat padlock. Pero ginawa niya, 2020 ha. Sige, ito ang mga kaklir. Ito rin ginawa niya. Senate under lockdown amid Bato de la Rosa attempted arrest. Yun lang yan, oh. May 11. Sanay ka pala sa rally, bakit mo pinadlock or bakit mo ni-lockdown? Diba? Oh, the Senate was placed under lockdown on Monday after NBI personnel attempted to arrest Senator Bato de la Rosa. Ayan, report ni Jan Consulta, the Office of the Sergeant at Arms, Senate Sergeant at Arms, ordered the lockdown at around 3 p.m. following the failed arrest of De La Rosa. So, sinong kausap nito ni Ablasca? Definitely, sinang-ayunan to ni Senator Alan. We want to restore order here in Senate. Yung pala bakit ka nag-lockdown? Ba't ka nag-padlock? Ngayon, ayaw mo mag-uutos ka na, huwag mo kaming ipa-padlock, ha? Bakit? Kasi gawain niya. Ganun yung dating noon. Alam niya yung dapat niyang katakutan. Alam niya yung feeling. Padlock King, yes. Ito si pala si Lord Daniel de Guzman. Padlock King. Okay, nasa na ako. Okay. Yan ha. De La Rosa appeared at the Senate to attend Monday's plenary session. He has not attended any session at the Senate amid claims. Ito nga dapat mga kaklir, itong nagtatago to dapat talaga out of reach to na Senate. Kaya nga, for me, kasi sabi ni, sino ba si Senator Pimentel, Coco Pimentel, sabi niya isa lang, kasi ang wala ay nakakulong si Senator Jinggoy. Pero, may consider mo ba na active si Senator Bato de la Rosa? Hindi mo nga ma-reach. Kahit utusan mo Sergeant at Arms na yan na i-reach, hindi mo pa rin yan ma-reach. So dapat for me mga kli, syempre, senador sila. But for me, tingin ko dapat dalawa. Hindi isa lang. Although sinabi naman ni Senator Pimentel na may quorum. Kasi 23 lang. Dahil wala yung isa, kinount pa rin niya si Senator Bato. Pero for me, dapat din niya na kinount. Kasi cannot be reached talaga yun. Kahit anong gawin mo, kahit pautusan mo Sergeant at Arms yan, puntahan mo yan, hindi mo yung ma-reach. Nagtatago eh. So, dapat 22 lang. But anyway, meron pa rin quorum kasi may 12. He has not attended any session, okay? So, Senate CCTV footage showed that NBI personnel tried to block him from entering the premises. A group of individuals ran after the senator. Yan. So, yan. Dahil dito, nag-utos na mag-lockdown. Ayan o, mga klira, ito pa. According to the report, barbed wire was placed around Senate complex. See? Ganun nila pinagtanggol at kinustodiya or kinanlong si Senator Bato. The entrance and exit area leading to Senator's parking spaces were also partially blocked. Diba? Style. Police personnel were seen guarding the premises. Vehicles coming in and out of the complex are also checked. Sino ba nagpalagay nito? NBI ba nagpalagay nito? I don't know. Pero nagkaroon ng lockdown. Nagkaroon ng lockdown. Kaninong utos? Sabi niya yung sa Sergeant at Arms. Diba? So, ganun yung start. Pinakita ko lang sa inyo yung history, mga kaklir. Kung paano. Paano ngayon, siya ang takot na mapadlock. Huwag niyo kami ipapadlock, maraming tao ang magrarally. Maraming tao, thousands of people. Ang parang will help. Will come to the Senate. Pero hindi daw siya nagpo-provoke. Diba? Ano sabi niya?
Ano ba? Wait. Ayan. Ito yung word na sinabi niya. Do not tempt the Filipino people to come out in thousands, hundreds of thousands, and millions para siya ipaglaban. Nagtatawag siya ng tao, millions of Filipinos, diba? Na mag-rally kapag yan ay nagpadlock. Ganun yung dating. So mga ka-clear, yung gawain niya, yun mismo ang kinakatakutan niya. O, pinakita ko na sa inyo ha, nag-order siya, as the Senate President, I'm ordering you, to not parang let the premises stay open, let it stay open, do not padlock, di ba? Dito natin kasi as Senate President, okay? Okay, dito natin ng konti. At Kap Nino. Sa mga nahuli ng konti. Tapos na live mo, naka-live, nakita ko si Kap Nino, naka-live eh. I'm issuing a memo to the Secretariat and to the Office of the Sergeant at Arms to keep the Senate open tomorrow. We will have the Blue Ribbon Committee. As Senate President, nasa authority ko po ang premises ng Senado. Really? Ang pag-uutos na to mga kakli, dapat ginagawa niya sa plenary. Hindi sa Facebook. Mag-order ka for online. Alam ko na. Alam mo, may siguro mga kakli, ito yung mga gusto nilang mangyari. Kaya gusto nila may online voting, may online, may online voting. At their own convenience. Kaya sabi niya, i-justify to. Kasi magulo. So let us stay home and do our transactions via online. Or via Zoom. Pwede, di ba? Ganon. Kaya gusto nila conveniente. Tapos i-justify nila. Katulad ito mga kaklira. Yung pag-absent niya, i-justify niya. Kasi quiet protest. Because they are fighting for the Senate independence. Wala namang kumukuha ng Senate independence. Ginagawa lang tong kwento kasi gusto niya walang quorum. Yun yung basa ko. With all due respect to the Honorable Alan Cayetano. To the very Honorable Senator Alan Cayetano. Yun lang po yung basa namin dito. Ayaw nyo lang bumuo ng quorum, kaya hindi kayo pumapasok. Diba? Anyway, mga clear ha. Yan na tayo. Pinakita ko na sa inyo, yung multong kinakatakutan niya, pagpapadlock, yun yung ginawa niya dati. Not once, but twice. Pati yung pag-lockdown dito sa Senado, nung aarestuin sana, or pwede sabihin natin na kakausapin sana para sa warrant of arrest. Pero, lockdown. Okay mga ka-clear, thank you Sir Nelson Cupino, Jasmine Salcedo sa store. Hindi pa nagsisink in kay KSP Alan ang napalitan na siya. Yon. Polits 01, thank you po for your work and continue educating all of us. Mabuhay po ang bagong Pilipinas. Salamat Sir Polits 01. Jasmine, hindi lang ATC yan. Style Duterte DDS yan. Yarn. Okay mga ka-clear, thank you so much sa 6,000. More than 6,000 live views. Wow. At sana don't forget to like, share, and subscribe. Like and lamang po. subscribe mga kapsat. And thank you, Mami Ida Masukat, Auntie Amitis. Alright, salamat Attorney Claire. In-extend ko lang yun, Mapsat. Shout out again kay Kapsat Nino Barsaga. Nandyan ulit si Kap Nino. So, ayun na nga, Mapsat, no? Grabe, no? Naging mainit ang kanina, ang Senado. Ngayon, hindi na matanggap talaga ni Cayetano ang nangyayari. Ay, Diyos ko po, Rudy. Nako po, bukas may abangan tayo. Itutuloy daw nila yung BRC. Sinong BRC? Sila? Di ba wala na? Diyos ko po. Actually, meron pang sinabi si Kwan. Win Gatchalian. May sinabi siya eh. Tingnan natin. May statement si Win Gatchalian. Isingit ko lang to basahin ko Isingit ko lang to Parang gusto niyang bukas si Senator Win Gatchalian
Statement of Senate President Pro Tempore. Ito. Una po sa lahat, taos-puso ako nagpapasalamat sa Panginoong Diyos at sa pagkataong magpalingkod muli sa sambayan ng Pilipino. Nagpapasalamat ako sa tiwala ng aking mga kasamahan sa Senado. Tinatanggap ko ang tungkulin na itong buong puso, dala ng malinaw na kamalayan ng bigat ng responsibilidad sa Senado ng bansa. Sa aking mga kasamahan sa Senado, majority man o minority, inaabot ko ang aking kamay inaabot ko ang kamay, matitindig na pagsubok at hinaharap ng institusyon. Ito nitong mga kaya nitong pagpatuloy at bumangon. Sa sambayan ng Pilipino ay patuloy na dumaranas ng pagtaas ng presyo na araw-araw na hirap. Naririnig namin kayo. Mula ngayon, muli nating itataguyod ang ating pangunahing mandato. Public service, walang labis, walang kulang. Ang Senado ng Pilipinas ay higit na sinuman sa atin na ibabalik ang dignidad ng institusyon. Ito sa pamamagitan ng ating paggawa, hindi sa salita. Ayan, hindi sa mag-vlog. Magsimula na tayo magtrabaho, hindi politika. Maraming salamat po. Ayun, nagpasalamat si Senator Win Gatchalian. Pero I think meron siyang statement. May sinabi ba siya? Kasi may kumakalat kay attorney. Parang may statement siyang iba. Punta na nga lang natin. Huwag ko na patagalin. Ito guys, breaking news. Kanino? Sinong source natin? Si Attorney Reyes. Breaking news. Senate President Pro Tempore Win Gatchalian declared work from home for all Senate staff tomorrow, June 4. Sir Leonardo, Patragis. Paano ba yan? Paano ba yan? Declared by Senate President Pro Tempore, declared work from home. Work from home pala yung mga Senate staff bukas Diyos ko, Lord Rudy, wala na. Alam na this. Wala, hindi sila magtatagumpay talaga. Alright, so again, maraming salamat. Singit-singit lang natin yan, pero tapos na tayo mula pa kanina. Siningit lang natin yung kay Attorney Claire hanggang sa uli. More than 2 hours tayo, 2 hours 25 minutes, almost 2 hours 30 minutes. Maraming salamat, Sir Leonardo. Hanggang sa muli, Sir Kabsat, Ray Niconese, Mark Macwan, si Kabsat Ninyo Barsaga, Sir Leonardo Ansag, Allen Valencia. Sino pa ba? Ang mga nandyan. Chrissy Jamang, si Daisy Cartas, tulog na yan malamang. I am Batman. At saka sa lahat po naman nandito, pan po tayo. Kita-kisa lang tayo bukas sa susunod na kabanata. Alright? Maraming salamat. Ako, madami magagandang nangyari sa araw na to at kinaiiyak ng mga garapatang DDS. Alright? Hanggang sa muli, kita-kisa tayo sa ating next live stream. Maestro Polis signing off. Bye-bye. Bawat hakbang, tingik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapag